Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Pamplona sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Pamplona. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 68. Sa halip pinili niya ang sambahayan ni Huda at ang bundok naman ng Zion ang tirahang minahal niya. Sa halip pinili niya ang sambahayan ni Huda. Sa halip pinili niya ang sambahayan ni Huda at ang bundok naman ng Zion ang tirahang minahal niya. Sa halip pinili niya ang sambahayan ni Huda at ang bundok naman ng Sion ang tirahang minahal niya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, ang lahat ng aming karumihan, ang lahat naming kasinungaling ay malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. At ang aming hiling para sa bayan ng Pamplona, sa probinsya ng Camarines Sur, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Pamplona. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng unang Samuel, 25 kabanata. Ang talata po ay 41 at 42. Yumukod si Abigail, ang mukha'y halos sayad sa lupa, at sinabi, narito ang inyong lingkod, handa po akong maghugas ng paa ng inyong mga tauhan. Nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David kasama ang 5 sa kanyang mga katulong at siya'y naging asawa ni David. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkakataon na tinanggap ni Abigail ang pagnanais ni David na siya'y mapangasawa. At alam niyo po, yung stones na kanyang ipinakita ay nangungusap kung paanong ang kanyang pagtanggap, ang kanyang paggalang ay nanatili
sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Samantalang siya'y pinili na ni David, wala pong pagmamalaki na natagpuan kay Abigail. Mga kapatid, dapat natin itong maunawaan. Nung tayo ay pinili ng Panginoon bilang Kanya, nung tayo po ay tinawag ng Panginoon patungo sa kaligtasan, inalis tayo ng Diyos dun sa kaisipan na tayo makasalanan. Mga kapatid, hindi po pagyayabang yung marapat na matagpuan sa atin. Ang sabi ng banal na kasulatan, yumukod si Abigail. Isa pong napakahalaga na ating maunawa. Maaring taglayin natin ang karunungan. Pero kung wala po tayong pagpapakumbaba, baliwala ang tinataglay nating kakayahan. Mga kapatid, ang mga bagay ng sanlibutan ito, ang sabi ng banal na kasulatan, maglalaho, mawawala. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang langit at ang lupa. Ang ibig sabihin, wala tayong maaring panghawakan. Wala tayong maaring gamitin na siyang dahilan kung bakit tayo ay nagpapatuloy na pamumuhay, kung hindi ang katotohanan ng pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Meron po akong napanood na video ng isang kabataan na tumalon sa isang mall. Nagpatiwakal. Alam niyo po kung anong nakakalungkot? Yung mga comment na pinabayaan ng magulang. Alam ba natin yung kwento ng tao? Maaring totoo po na walang nakikinig sa kanya dahil hindi rin siya handa na magbukas ng kanyang kalooban. Wala po akong kaalaman sa kwento. Ano po. Pero, yung ikinalulungkot ko, yung mga tao na makapag-comment, akala mo kilala nila yung tao. Ano po? Mga kapatid, makakailangan nating mag-ingat sa mga ginagawa natin, lalo na sa social media. Kaano-ano ba natin yun? Hindi, kasi alam ko talaga ang sitwasyon niyan, ang pangyayari diyan, ganito talaga, Bernie. Ang nangyari talaga diyan, oo, tanggapin na natin, sabihin na natin na alam mo. Pero, para magsalita ka ng hindi maganda, laban doon sa nakagawa ng hindi tama, laban sa kanyang mga magulang, sandali. Mas magaling ka? Mas marunong ka? Mga kapatid, hindi po ganyan yung nais ng Diyos na ating taglayin na karunungan. Si Abigail po, ilang araw ko na sinasabi, maganda, matalino. Pero alam nyo, dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, maliwanag na itinalaga, itinatag, tama ang karakter. Tama ang tinataglay niya na kaisipan. Meron siyang pagpapakumbaba. Mga kapatid, ang pagpapakumbaba, yun nga po, hindi ito basta-basta natututunan sa madaling paraan. Pero, ang mga nagtataglay nito, may siguradong karunungan. Kasi, ang mga mangmang, hindi papayag na magpakumbaba. Iniisip nila na sila'y magagaling. Iniisip nila na sila'y matatalino. Iniisip nila na sila'y higit kaysa iba. Pero alam niyo po, sa katotohanan ng mga taong nagtataglay ng kapakumbabaan sa kanilang mga puso, kapag tinignan niyo sila, mukhang wala silang kakayanan, pero sa katotohanan, taglay nilang pinakamainam na marapat na
taglayin ng mga naglilingkod sa Panginoon. Ano po ang panawagan natin ngayong araw na ito? Simple lang. Sabi ni Abigail, narito ang inyong lingkod, handa po akong maghugas ng paa ng inyong mga tauhan. Handa ba tayo na magpakumbaba? Handa ba tayo na magtrabaho? Ipakita? Kasi may mga tao na umaangkin na sila'y humble, pero perfectly scam. Alam niyo po, dapat nating ingatan yung mga ganyang bagay. Ano po? Mag-ingat tayo sa mga tao na nagsasabing humble sila. Kasi hindi yun sasabihin na taangkinin na isang taong may totoong pagtataglay ng kapakumbabaan galing sa Panginoon. Ang ibig sabihin, siyasatin natin yung mga umaangkin na tinataglay nila ang kakayahan ng ating Diyos na buhay. Perni, paano naman naging kakayahan? Paano naman naging karakter ng ating Panginoon ang pagpapakumbaba? Baka nakakalimutan niyo mga kapatid ang sabi ng aklat ng Pilipos. Siya na anak ng kataas-taasang Diyos, nagdamit bilang isang alipin upang tayo na mga nandito sa lupa maaring angkinin na mga anak tayo ng kanyang ama. Isang napakadakilang pagpapakumbaba na nung pagkakataon na siya'y nasa halaman na ng Getsemani at ipinakita sa kanyang mga magaganap sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, Ama, maaari bang hindi ko napagdaanan ang mga pasakit na ito? Gayunman, huwag ang gusto ko kung hindi ang kalooban mo. Higit sa lahat, ang ating manunubos ang nagtataglay ng kakayahang ito. Kaya, kapag meron tayo nito, nangangahulugang naninirahan siya sa ating mga puso. Ang akin pong panalangin, maunawa natin ang kanyang pagnanais na atin siyang salaminin sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na maunawa, tanggapin ang katotohanan na ang pagpapakumbaba ay nagmula sa aming manunubos. At katulad ni Abigail, marapat naming taglayin ito sa kabila ng karunungan na aming tinatanggap sa pamamagitan ng iyong salita na aming araw-araw na binubulay. Ang aming hiling, Panginoon, mapawi ang anumang kaisipan na hindi ayon sa pagpapakumbaba. Hayaan mong ihatid kami ng iyong Santong Espiritu sa kaunawaan ng pagpapalaya sa mga bagay ng sanlibutan ito. Sapagkat aming nababatid, Ama, na magiging maliwanag lamang ang kakayahang ito kapag tinataglay namin ang iyong Santong Espiritu. Kahit sa oras na ito, ang aking panalangin, hayaan mong taglayin ng iyong mga anak ang puso ng pagpapakumbaba. Hayaan mong aming maangkin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Santong Espiritu. Maging dahilan nito, Panginoon, upang kami makalakad sa iyong landas ng katwiran. Lord, namin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Pamplona sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin, ikaw po ang tumawag sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Pamplona na magkaroon ng
unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng pag-ibig, siyang maging dahilan ng pagkakaisa at siyang magiging ugat ng pagtatatag ng Santong Espiritu ng altar para sa aming manunod. And so we're declaring the fire of revival sa bayan ng Pamplona at sa pangalan ni Jesus. Ang aming panalangin tunay maranasan ng mga taga-Pamplona ang iyong Santong Espiritu. We ask you, Lord, na ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong ang iyong kaunawaan, ang iyong kaluwalhatian ang siyang dumalo sa mga bayang ito. At Lord, ang aming hiling, ikaw din ang magkaloob ng kaunlaran upang tunay taglayin at mapangyari ang iyong dakilang kalooban sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling namin na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos ng may kapangyarihan sa lahat ng kaganapan sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, ang aming panalangin sa iyo, kilusan mo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway, malantad at tunay na walang kasinungalingan ng maitago pa sa pangalan ni Jesus. Dalangin din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila at maganap ang kalooban. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. As we also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, Ama, ikaw ang gumabay, magkaloob ng apoy sa kanilang puso upang maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin, we declare fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, hiling namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang dumaloy sa bawat iglesia, sa bawat lingkod mo na aming makakaniig. Hiling namin ang iyong kapangyarihan, ang kanilang maranasan sa pangalan ni Jesus. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, dasal namin ang pagsama mo sa iyong mga anak sa mga bayang ito. Gayun din po sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at America. We decree the fire of revival in Jesus' name as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo'y dudulog, lalapit, at tawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan.
I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.